mas madalas ka na niyang tinatanggihan sa kama. Nagdi-decrease na yung pagkahilig niya sa'yo. Pwedeng physical yan or pwedeng emotional. Kapag yung dalawa na yan ay biglang bumagsak, maybe signal na yan. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. And for today's video po is another concerned video. Ang sabi niya is, Hello Miss Ting. Please, gawa ka naman ng video paano ba malalaman na may iba na ang partner ko. Malaki na kasi talaga ang pinagbago niya lately. Pag naglalambing ako, layo siya ng layo. Lagi nang irritable sa akin. Pero pag nasa phone siya, laging nakangiti. Sa mga pag-uusapan natin dito, hindi ko sinasabing 100% po ito na accurate. Pero ang mga signs na mapag-uusapan natin dito ay pwede ninyong magamit para makita ninyo or magkaroon kayo ng idea na baka nga naman talagang nahuhumaling na sa iba ang partner mo. Number 1 dyan is malayo na siya sa'yo. Dumidistansya na siya madalas sa'yo. Example, yung madalas na panonood ninyo ng TV together, ngayon, solo na lang. Paglabas-labas ninyo, mga lakad, kung dati, dalawa kayo, ngayon, mas gusto niyang mapag-isa. Senyalis na po yan na nawawala ang interest niya at connection niya sa'yo. Hindi na kayo nag-spend ng quality time together. Hihira na din kayo mag-usap ng mga may kabuluhan. Physical affection, kulang na rin. Number 2, nagbabago na yung communication ninyo. Kung yung partner mo nagre-respond na lang sa mga message mo ng pakonti-konti, na dati hindi naman ganun. Nararamdaman mo na sa mga reply niya pa lang sa'yo, wala na siyang gana. Hindi sasagot ng okay, sasagot ng sige, wala ng conversation masyado. Senyales na yan na nawawala yung interest niya makipag-usap sa'yo. Emotional focus niya sa'yo, nag-shift na yon or napupunta na elsewhere or kung kaninong someone. Another thing, mas nagiging masikreto na siya sa'yo. Pag tayo ay naglilihim ng madalas sa partner natin, nababawasan talaga yung tiwala. Pag yung partner mo halimbawa masyado ng defensive sa kanyang telepono, masyado niya na itong pinoprotektahan, nagpalit na siya ng password, naman siya maipaliwanag sa'yo kung bakit ganun. Senyales na yan na may itinatago siya na dapat mong malaman. Kasi bakit nga naman ganun na lang yung pag-iingat niya doon sa telepono niya or doon sa privacy niya? Hindi ka naman ibang tao. Talaga inirerespeto po natin ang privacy ng mga partner natin. Hindi porket partner natin sila, ikarapatan na natin i-invade lahat ng information na meron sila. Sa oras na kinailangan ninyong alamin or tanungin lang naman, hindi naman palaging ganon, tapos makikita nyo is very defensive siya. Meaning, meron siyang itinatago talaga na pinakaiingatan na huwag ninyong malaman. Another thing, may mga nami-mention siyang bagong mga kaibigan sa'yo. Tapos kapag tinatanong mo is, sinasabi niya wala naman, kaibigan lang talaga yun. Hindi niya masabi kung paano niya nakilala. Gugulat ka na lang habang nagkikwentuhan kayo, may mga mababanggit siyang bagong pangalan. Yan ang masama sa pakikipagkaibigan. Friendship is essential. Kung napapansin mong masyado siyang nagbababad sa tao na ito, lalo na sa telepono, pag tinanong mo sino kausap mo, panay ang mention niya ng pangalan na yon, of course, baka hindi lang friendship ang nangyayari sa kanila. Alamin mo kung bakit ganun siya lagi ka-excited tuwing kausap niya yung taong to. Remember, ang approach, hindi iyan sa kung ano yung tinanong mo. It's about how you say it. Nga yung tanong mo sa kanya, pero kung mali naman yung atake, yung approach mo sa kanya, mami-misinterpret niya. Kaya, ingatan po natin yung pakikipag-usap doon sa mga partner natin para masagot din nila yung mga tanong natin. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, mahalaga to, mas madalas ka na niyang tinatanggihan sa kama. Nagdi-decrease na yung pagkahilig niya sa'yo. Yung intimacy
nawawala na. Yung intimacy na sinasabi ko is pwedeng physical yan or pwedeng emotional. Kapag yung dalawa na yan ay biglang bumagsak, maybe signal na yan ng pagkawala ng passion niya and connection niya sa'yo. Red flag na yan sa isang relationship, lalo na kung mas madami yung pagtanggi niya kesa doon sa pagpayag niya na makipag-intimate sa'yo. Another thing, eto yung napapansin mo sa kanya, madalas na siyang defensive and irritable sa'yo. Malumanay naman yung pagtatanong mo sa kanya. Malumanay mo naman siyang kinausap. Pero yung mga sagot niya sa'yo, pabalang, defensive, pagalit, irritable. Hindi ka naman makulit na paulit-ulit. Gusto mo lang malinawan, tapos defensive ang sagot niya. Irritable yung sinisigawan ka pa. Simple sana na usapan, nagiging discussion na. Maaring senyales na yan na kung sino man yung tinanong mo sa kanya ay may nararamdaman siya doon. Ayaw niya lang i-admit sa'yo. Possible na palabasin kanyang paranoid ka at marami pang iba. Last one, mapapansin mo sa kanya na nagbabago yung kanyang appearance. Lalo siyang gumaganda o lalo siyang nagpapagwapo. At yung pag-change niya ng experience, hindi yun unti-unti. Biglaan yun. Bumibili siya ng mga bagong damit, bagong makeup. Pag lalaki naman, bumibili rin ng ganon. Iba na yung pabangon niya. Lagi nang nakaayos ang kanyang buhok. May mga fitness routine na siya. Mga ganyan, possible na may dinidesire siyang iba o may pinapa-impress siyang iba bukod sa'yo. Hindi masama na alagaan natin ang sarili natin. Yun nga dapat ang tama. Lalo na kung ito ay para sa sarili natin at para doon sa kapartner natin. Pero kung yung tipong tinatanong mo lang naman siya or binabati mo siya kung bakit ang bango-bango niya ngayon, bakit ang ayos niya, bakit may mga bago siyang damit, tipong nagalit siya. Instead na sabihin niya, syempre, nag-aayos ako para sa'yo, para sa sarili ko. Pero kung hindi ganyan ang sagot niya at parang galit siya, of course, mag-iisip ka talaga na merong someone na ini-impress niya bukod sa'yo. Alam nyo guys, napaka-powerful ng communication sa isang relasyon. Sa pamamagitan ng maayos at ng open na communication, mas naaagapan, mas nare-resolve yung mga malalaking problema. Kung gusto natin magkaroon ng healthy relationship sa mga partner natin, kinakailangan po na open ang communication natin sa kanila. Mas maagang napag-uusapan ng problema, hindi ito lumalaki. So, ayun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan niyo pong ating video, please give it a thumbs up, comment down below. And also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!